Hello mga maestro, welcome back again to our channel, and before anything else, I would like to greet everyone a Merry Christmas. Although it's already 26, hindi ko kayo nabati noong 25 dahil hindi naman tayo nakapag-vlog. So ngayon ay binabati ko kayo ng malagang Pasko. And nandito ako sa office habang hindi ako busy. Gusto kong sumagot ng mga ibang katanungan na naitanong na dito sa ating YouTube channel, pero matagal na, no? Hindi ko napansin dahil minsan hindi ako nag-i-scan masyado ng mga questions. But subukan natin sagot ng kanilang mga katanungan. So dito sa comment ni Remy Britannia 7 hours ago. So ang sabi, ang comment dito ni Remy, ok lang kuha ng building permit kaso napakamahal naman. Parang puro dolyar ang sweldo. Ayun. So, well, marami talaga nagrereklamo, no, na mahal daw kumuha ng building permit. But you know, ang building permit fee ay tinatawag nating regulatory fee. So kung malaki ang iyong bahay, so malaki rin ang iyong babayaran. Dahil mayroon yatang per square meter and sa mga electrical per counting ng outlets, no, fixtures, kinakount yan and may equivalent silang tariff. And doon magbe-base ang fee na babayaran mo sa iyong building permit application. So in every division like architectural, structural, mechanical, electrical, plumbing and sanitary, and then zoning, may mga kaakibat na fee yun. Ang tawag doon ay regulatory fee. So kung malaki yung bahay mo, siyempre malaki yung babayaran. Pero kung ang bahay mo ay halimbawa, yung mga bungalow house lang, maliit lang din naman ang babayaran mo sa building permit. Minsan nagrereklamo tayo na sobrang laki yung babayaran sa building permit, parang ayaw nating magbayad, pero may capacity naman tayo na magpatayo ng milyones. So, syempre, part ng regulation na nagdidepende rin ang iyong babayaran doon sa laki ng iyong ipapatayong bahay. So kung gusto mong maliit ang babayaran mo sa building permit fee mo, huwag ka magpatayo ng malaking bahay, no? Para maliit lang din ang iyong babayaran, no? So ibig sabihin, nagbabari naman yon sa kung anong laki ng structure, magkano yung structure, so doon lang din nagbe-base ang payment sa building permit fees. So, yan. Yun din, no, ang sagot ko dito sa kay Maxi Live from Vlog, no, kasi sabi dito, grabing pahirap ng gobyerno sa mga sarili niyang mamamayan. Kami nakatayo na bahay namin nung 2015, nag-permit na kami. Tapos magpapakonek kami ng sariling kuryente, mag-building permit na naman. Magbabayad na naman ng 20K. Useless na naman ang building permit na makukuha kasi kulang pa naman ang pangbayad sa panel ko. So dito sa comment ni Max Z Live from Vlog, ang inyong building permit, kung mayroon na kayong building permit ng 2015 at natapos na ang inyong bahay, hindi nyo na ho kailangan kumuha pa ng panibagong building permit. Siguro, ang hindi ninyo na-applyan kung bakit kayo hinihinga ng inyong electric cooperative dahil kayo ay mag-a-apply ng kuryente, no? Probably, nag-a-apply kayo ng permanent connection. So, ang kailangan dyan ng inyong electric cooperative ay ang occupancy or certificate of occupancy.
no? So kung nakuhanan siya ng building permit, ang building permit, ang purpose niyan ay regulating regulating process para i-check ang mga standards or minimum standards na kailangan mo i-comply sa implementing rules and regulations ng building code or the National Building Code itself, na kailangan ang nakalagay ng mga detalye sa plano kung saan yun ang basis sa pagpapatay ng iyong bahay ay compliance sa minimum standard na nire-require ng ating National Building Code para safe ang titira, no? So ang building permit, pag na-approve yan, gagamitin sa construction yung plano na cover ng building permit na yan. And pag natapos na ang yung pinatayong bahay, ang kukunin mo dyan ay Certificate of Occupancy. So mag-fill up ka ng Certificate of Completion, pipirmahan ng architect or engineer in charge of construction na natapos na nga ang structure. And mag-apply ka ng Certificate of Occupancy again sa Office of the Building Official. At hindi na masyado kalakihan yon compare doon sa building permit. So hindi na ho kayo kukuha ng panibagong building permit. No, ang inyong i-apply ay Certificate of Occupancy dahil yon ang hahanapin ng inyong electric cooperative. No, kasi hindi kanila bibigyan ng permanent connection, no, pagka wala kang Certificate of Occupancy. So maliho yung sinasabi ninyo na meron na kayong building permit noong nakaraan at kukuha pa kayo ulit ng building permit. Hindi ho. No? So, ang inyong building permit ay once lang kukunin. Ang sunod nun ay Certificate of Occupancy kasi dapat ay hindi ka pwedeng mag-occupy ng iyong bahay na pinagawa kung yan ay wala pang Certificate of Occupancy kasi meron din kaakibat na fines and penalties. So, hindi ho building permit na ang kailangan ninyong i-apply ulit. So, maliit na ho yung fee pagdating na sa Certificate of Occupancy. Ayan, sige. Next. Ano pa mga questions? Dito, 5 months ago, may nagtanong din sa atin. Sabi niya dito si Leonardo Pantua 6843. Yan ang kanyang YouTube account. Sabi niya dito sa kanyang comment, ask ko lang kung paano po yung side namin, vacant lot na malapit sa kalsada, tinayuan ng bahay, tindahan ng apo na nakatira sa likod bahay namin. Sinabi na sa kanila raw yon at yung pader na bahay namin ay ginawang dingding nila. Paano sila nakapagpatayo din ng na di sila nagbabayad ng amilyar? Patay na lula, magulang, pero meron tiyuhin na dapat kong gawin. So sa mga ganitong sitwasyon, no, ginawang pader yung inyong bakod, yung bahay, no? So hindi naman talaga pwede yon, no? Kasi sarili ninyong pader, no? Ngayon kung firewall yan at nagpatayo yung kabila, no? So dapat merong agreement na pumapayag ka kasi gagamitin yung nung kabila yung side wall mo, no, sa kabilang part na nandun sa kanilang lote. Pero ito tindahan, no? So malamang itong tindahan ay illegal structure, no? Kung hindi naman sa kanila yung lote. Or kung sa kanila naman yung lote, hindi rin pwede na gamitin yung dingding mo na magiging dingding nila. No? Dapat magtayo sila ng sarili nilang dingding dikit doon sa iyong dingding. So minsan masalimuot yung mga ganitong sitwasyon, no? Kasi away ang kalalabasan. No? So siguro, pwedeng kausapin mo ng maayos
Pagka hindi madala sa pakikiusap, no, pwedeng pumunta ka sa barangay para mapag-usapan ninyo sa lupon. Pagka hindi madala sa barangay, ay siguro yun yung time na punta ka na sa Office of the Building Official and sabihin mo na bawal ang pagdikit ng kanilang structure under sa provision ng National Building Code and of course sa Civil Code din, no? So ayan ang pwede mong hakbang na para magkaayos kayo nung nagpatayo ng tindahan. Sige, isa pa. Goody sir, may building permit po kaming on process pa ngayon. Meron pong lot clearance kung saan pipirma ang mga kapitbahay ng aming lote. Ang purpose lang naman po nito ay ma-identify ang exact location ng aming lote at kung kanino ang mga katabing lote. Ngayon, ang problema ko po ay may isang hindi nakapirma dahil wala siya dito. Ang katiwala naman nila ay ayaw pumirma. Ano po ba ang dapat gawin? Kasi pati po ang kapitan sa amin ay ayaw pumirma hanggat hindi kumpleto ang pirma ng mga kapitbahay po namin. So, hindi ko magets kung bakit kailangan pumirma, no, yung mga katabing lote ninyo, no. Actually, kung titingnan natin ang National Building Code of the Philippines, ang isang requirement dyan ay kailangan mong, pag na-issue yung building permit, requirement na kailangan mong ipa-resurvey sa geodetic engineer yung lote na tatayuan mo. So kung mabigyan ka ng building permit and sure ka naman doon sa iyong lot plan at mayroon namang titulo, deed of sale, and mayroong description ng mga bearings sa lote, so probably mabibigyan ka dapat ng building permit application. And nakalagay dyan that 10 days prior to the commencement of the work, kailangan mong mag-hire ng services ng isang geodetic engineer para mag-resurvey ng lote para siguraduhin na talagang sa iyo ang loting yon. So, ang building official, as long na meron kang copy ng title and nandun yung deed of sale, no, kung hindi pa na-transfer sa iyong pangalan, ang duty ng building official ay ministerial, no? So kung kumpleto yung lahat ng mga dokumentong yan, dapat i-process ng isang building official ang iyong application. So hindi ko maintindihan kung bakit kailangan papipirmahin yung mga kabilang lote, no? Siguro baka wala kang na-i-submit na lot title. Kasi yun lang naman ang kailangan para ma-prove, no, that ikaw yung owner ng property na yon. So kung kumpleto ang mga requirements na yan, walang reason, no, ang building official para i-deny ang yung application or yung zoning sa pagbigay ng zoning clearance kung sa tingin mo kumpleto ang iyong mga requirements. So kung hinihingi nila yan, baka hindi kumpleto ang iyong requirements. Okay? Ngayon na ako naka-encounter, no, na hinihingi yung mga pirma ng kabilang lote. No, usually, ang pirma ng mga kabilang lote ay hinihingi lang pagka ikaw ay nag-firewall, halimbawa. No, so isang ginagawa ng building official yan. Pero pag tinan mo, wala nga yan provision sa National Building Code and its revised IRR. No, kailan nagkakaroon ng mga conflict pagdating dyan sa mga firewall. But we have restrictions naman, no, under the National o under the Civil Code of the Philippines. So, siguro yan ang nakikita ko, no, doon sa iyong sitwasyon. Okay? So, dyan muna yung ating mga sasagutin sa araw na ito and sa susunod na naman, sasagot na naman tayo ng mga ibang issues regarding sa problema sa building permit and other problems na sa tingin natin ay makakatulong tayo sa ating mga subscribers. Magandang hapon sa lahat and again, Merry Christmas sa inyo lahat.